Magandang araw sa inyo lahat mga bro. So meron tayo ditong ginagawa na GTR. Ayan, Supra GTR 150 Honda po ito mga bro. So ito ay galing ng Alabang. So ang problema nito mga bro ay pagkabuhay daw yung headlight ay nalulubat ang battery. Tapos mga ilang oras lang wala nang busina. Tapos hindi na siya nakakapag push start kasi nalulubat nga yung battery. Ayan, so kung makita nyo mga bro, bali kinakalas ko na. So nagulat lang ako doon sa ilaw na kinalas natin. Nung kinalas kasi natin mga bro, papakita ko sa inyo mamaya, ay kakaiba yung ilaw niya. So malakas talaga siyang kumain ng voltahe. So ito yung mga bro. Ayan, so gusto ko lang muna i-shoutout yung mayari nito. Ayan, so shoutout bro. Iniwan lang ito sa atin kasi nung nakaraan pumunta doon sa bahay mga bro, meron akong ibang ginagawa. Sabi ko bro, hindi ko magagawa yan. Kaya sabi niya, iwan niya na lang. At ito yung sniper mga bro. Tapos na rin yan. Ayan. So ito naman yung taga-Taguig. Ito yung taga-Alabang. Ito ay yung sniper, pwede na kunin yan mga bro. So dito tayo sa Supra GTR mga bro na 150. Ayan, so ito troubleshoot natin mga bro, tapos papakita ko sa inyo yung ilaw nya. Okay, so ayan mga bro, bago natin umpisahan, syempre yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kapag meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So tara! Yan mga bro, kung makikita nyo mga bro, bali kalas-kalas na siya. Wala na yung side fairings, wala na yung mukha. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyong ilaw. Ayan o. Ayan, kung hindi ba kita? Kita o hindi kita? Kita. Kita yung bilog? Iba di ba? Ay, iba nga talaga siya. Ayan, tapos yung likod niya mga bro, iba na rin siya. Nakamodify siya kasi punong-puno ng ano to, tape oh. Ay, para siyang epoxy yata ito eh. Yan, naka-epoxy na siya. Ang problema, hindi ko makita kung ilang watts to or ilang ampere. Kasi mga bro, pag buhay daw itong headlight, bagsak ang voltahe. Pati pag nagpreno siya, 11 volts na lang ang nangyari sa kanya. So ngayon, yung tinignan natin mga bro, sayang hindi ko napakita sa inyo kasi mali-mali yung wiring nito kanina kung saan nakatap. So kung makita nyo mga bro, meron siyang relay, or meron siyang module na may 4 na wire na nakahiwalay. Pero dito madami oh. So meron siyang wire para sa socket ng headlight, okay? Meron naman siyang wire para dito sa high and low. Ayan, yung switch niya. At meron siyang isang wire nakatap sa accessory dito sa may flash relay natin. At meron siyang dalawang wire dito yan. Bumaba yan papunta dito sa ating battery na 12 volts. So sabi ko nga sa inyo mga bro, ang issue ng GTR na ito. So hindi lang ito ang pang isang beses natin na trouble na ganito ang problema. Yung iba naman na GTR mga bro, ang nangyari, nagkabit lang ng mini driving light, nagkabit ng loud horn, nalubat na. So minsan kasi walang relay, minsan mali yung top ng mga wirings, kaya nagkakaganon. So ang gagawin natin dito mga bro ay itap. Ito pala oh. Ito yung mga tinanggal natin na wire. Yan. Yan yung mga excess wire na nakakabit na hindi naman dapat kailangan. Aray. Ay, si Caldero. Caldero ang pangalan yan eh. Okay, so balik tayo mga bro. Ang gagawin natin, so i-relay natin siya, tapos ito ay puputulan natin. Okay? Ito kasi mga bro ay masyadong mahaba. So hindi nyo lang alam mga bro, nagkakaroon tayo ng voltage drop na tinatawag. Instead na yung wire o yung supply makarating agad dun sa load, na-travel pa siya ng mahabang travel para makarating dun. So isa sa dahilan yun ba't nagpapababa siya ng voltahe. Pero mga bro, ito ang kung papansinin nyo, iskirin natin So hindi na ako mga bro gagawa ng full tutorial dito. Papakita ko lang sa inyo mga bro na ito hindi sira ang charging. Malakas lang talaga kumain yung So patay ang motor, hindi umaandar, sukatan natin yung battery. Gamit kayo mga bro ng tester. Okay, set natin sa DC or yung tinatawag na direct current kasi ang battery natin ay direct current po yan. Ngayon, test natin to, positive negative lang naman to mga bro. Ayan Kung makikita nyo, hindi nyo kita. 12.9 ang battery. Okay, so paandarin mo. Siya natin. At yun, antayin nyo lang tumunog yung pump at push start. Ayan, okay. So antayin natin mga bro kung ilan ba talaga ang charging ng GTR na ito na hindi walang load. Okay. So walang load mga bro ay antayin natin
Yan, nagtitresi siya. Kitang-kita naman mga bro, walang daya. 13.1 doon sa may-ari ng motor na ito. 13 point. Uy! Parang nagka-torsi yan ay natanggal lang. Ayan mga bro. Diba? Natanggal sa body ground mga bro. Ulit. Ayun oh. 14.1 mga bro. Diba? 14.2 siya. So kung tutusin mga bro, kayang-kaya niya i-charge. Ngayon, punta tayo dito. Ay, ginadan mo. Ha? Yan. Pupunta tayo dito mga bro sa aming accessory niya. Kung yung voltahe na nandun na battery ay yun pa rin yung nakakarating dito. Yan, dito tayo mga bro. So Honda ito mga bro, ano, dito tayo kumuha sa kulay brown. Yan. Yan. Ito yung accessory wire niyan mga bro. Ayan. Dito kasi yung gray na yan papunta ng flash relay, yung brown yan yung main. Pero sa Honda mga bro malimit, kulay black talaga yung accessory niya. Pero dito sa ayan, brown ang ginamit dito ano. Check natin muna dito at hanap tayo ng body ground. Ito mukhang body ground ko eh. Check natin dito mga bro. Kulay green dapat ito. Ayan. Ayan, so 13.6. Okay, naka-idle, naka-minor. I-try natin bombahin Try natin bombahin mga bro. Kung tataas pa siya. Ayan, 13.4, 13.3. Ayan, patras na siya mga bro. So dito pa lang makikita nyo, ba't ganito? Iba yung reading ng battery, iba yung reading ng accessory. So yan yung mga ito troubleshoot natin. Ngayon, ang problema mga bro, wala pa yung ilaw. Ayan. Sug ka muna doon. Kakabit ko muna mga bro yung ilaw Ikabit muna natin yung ilaw para may idea kayo kung ilan na lang yung ilan na lang yung reading. Okay, kabit natin yung ilaw mga bro Malakas kasi ito eh. Super lakas. Okay? Yan, nakakabit na. Tester. Yan naman tester. Okay. Kabit natin. Positive. Kabit natin sa negative. Okay. Kabit natin sa negative. Tapos, hit natin sa DC. Okay, so meron tayong 13.3, mababa. Pero nagcha-charge ang battery mga bro. Kung ganyan ang reading nyo, nagcha-charge ang battery nyo. Ngayon ganito mga bro, kita ba? Yung 13.3. Ayan. 13.4, 13.3, okay. Naglalaro lang siya dyan sa 13.4, 13.3. Ngayon ganito, pag binuksan natin yung headlight, ngayon kakapain lang ito mga bro. May mood to may mood eh. Ayan, may passive pa siya. Buksan natin. Ayan, bukas na mga bro. Tingnan nyo yung reading ngayon. 12.1, 12.0. Rib natin. Nataas naman siya ng 12.2. Ayan, nataas siya ng 12.2. Nataas siya ng ayun. Pagsagat siya, nataas siya ng 12. Ayan, kaso pag naka-minor, bagsak. Pero pagka sinagad nyo, ayan, nagtitracy naman siya mga bro. Ang problema, pag nagpreno pa daw dito mga bro, partida wala pa yung park light natin, ano, nakabuha yung headlight. Pagka nagpreno, ayan mga bro, 11 point na lang. Okay, try natin na nakapreno. Ayan, 12 na lang mga bro. So manluba talaga ang battery. Alam nyo kung bakit mga bro, sobrang lakas. Pero pag pinatay natin tong ilaw, ayan, balik sa charging. Ayan, balik sa charging. Ngayon, pag buhay naman ng ilaw, yeah, partida wala pa yung park light natin, wala pa yung signal light natin. Tapos nag-preno tayo, ayan, 12 na lang, 11.9 na lang. So manlulubatan talaga si brother. Ngayon, bakit nagkaganon mga bro? Kasi nga, isa sa dahilan, malakas talaga yung ilaw niya. Yan, ayun naman na tayo. Isa sa dahilan mga bro, malakas talaga yung ilaw niya, ano. Ngayon, ang solusyon natin dito mga bro, para matulungan natin yung ano, para matulungan natin yung charging na hindi mahirapan at saka yung battery. So gagamit tayo mga bro ng charan. Ito mga bro, so gagamit tayo ng pinagbabawal na capacitor mga bro. Bubustira natin yung pinaka-charging niya
Okay? Kasi hindi naman sira yung charger, sadyang malakas lang talaga yung ilaw ni bro, kaya siya nalulubatan. Kasi sabi niya sa akin, kapag kagabi daw mga bro, siyempre gabi mag-iilaw siya, no choice yan, hindi naman pwedeng wala siyang ilaw kasi babanggain siya or makakabangka siya. Pag nabukas siya ng ilaw, kung kinaumagahan nun, wala na siyang push start, so nalulubat talaga mga bro. So ngayon, magkakaalaman, isa pa, babawasan natin to. Okay, mahaba siya. Babawasan natin to. Tapos, proper wiring dito. Mali-mali din kasi yung ibang wirings mga bro. Tapos ito, ayusin natin tong voltmeter niya kasi pinagsama-sama yung positive. Kasi yung voltmeter niya mga bro, meron siyang built-in na orasan. Yan, meron siyang built-in na orasan. Yan, sa mga nagkakabit niyan, pagka tatlong wire mga bro, kasi kung yung naggawa niyan, kung talagang isa lang yan, isa na lang ilalabas niya dyan. So magkaiba yan. Iba-ibang kulay nito mga bro, pero base sa color coding niya, kulay blue, kulay pula, kulay itim. Yung itim, automatic ground. Yung blue, sa accessory wire. Yung pula, rekta nyo sa positive ng battery. Ito yung para sa oras. Ang purpose nito mga bro ng pula, para hindi mag-reset, no? Para hindi mag-reset, kasi tuwing papatayin nyo yung motor, pag inusin nyo, maglalagay na lang kayo ng oras. Ngayon, kung nakakabit sa positive, halimbawa, alas 2. Pag patayin nyo, pag susi nyo, alas 2 pa rin yun. Ngayon, kung hindi siya nakakabit sa battery rekta, pag susi nyo, alas 2. Pag susi nyo ulit ng on, alas 12 na naman yun mga bro. Lagi magre-reset yun, alas 12 ng alas 12 ng alas 12. Kaya ganon. So, re-rewiring natin yan. So, yun lang mga bro. So, hindi muna tayo magpapalit dito ng rectifier, hindi tayo magpapalit ng stator kasi maganda. Ang gagawin natin, i-rewiring lang natin to. Tapos, so mamaya makikita natin. Basta mga bro, ganito lang ang discard dyan. Ang battery kasi natin ay 12.5, 12.6, 12.7, maganda yun. 12.8, maganda yun. Ngayon, para mag-charge yun, kailangan lagpasan niya yung capacity ng battery. Kasi, kung ang battery nyo ay 12.8 ang stock na 100% na charging niya, ngayon ang charging nyo ay umabot lang ng 12.3, nakarev na kayo 12.3 pa rin, so malulubatan talaga kayo. Yun din ang kahalagahan mga bro, na meron kayong voltmeter na monitor nyo yung reading or yung charging nyo. Kaya mas maganda rin yung merong voltmeter. Ngayon, kung nagtitresi yan, 12.9, 13.1, 13.2, pataas, nag-charge yun. Kung 14 volts naman, pataas hanggang 15, kasi pangit na rin yung 17, 18 volts mga bro. Overcharge na yon. Kung mga 13.5, 14 volts, fast charger yon. Kung nagra-running kayo, buhay ang mga load, buhay ang ilaw, buhay ang lahat, nag-12.9, 13, 13.1, maganda yan mga bro. Ibig sabihin nagcha-charge pa yan. So gano'n lang ang discard mga bro, para malaman nyo kung nagcha-charge pa ba yung battery. So siguro mga bro, no, hanggang dito lang yung ating video. So napakita ko lang sa inyo yung ilaw ni bro, tapos na okay yung charging niya, para makita rin ng may-ari ano. Kasi napanood na lang daw tayo sa YouTube, kasi marami tayong ginagawa na GTR na ganito yung problema. Kaya trinay lang tayo ni bro. Sa kanya naman, hindi naman tayo magpapalit kasi mahal ang pyesa nito mga bro. Ayan o. So sa mga nagtatanong ng diagram nito, marami po tayong wiring diagram na tutorial nito ng regulator rectifier ng GTR. So parehas lang ito ng RS150 na FI at saka yung CBR CB150. Ayan. Pare-parehas lang po sila ng makina at saka ng wirings. So, paano ba yan mga bro? So, hanggang dito lang yung video natin. Ulitin ko at shout out kay bro dun sa may-ari ng motor na ito. Maraming salamat dito sa pagdayo sa atin. At yung may-ari ng sniper, pwede mo na kunin yan. Quality na ang tunog dyan mga bro. Maganda na ang tunog yan.